hello mga kasolar, ayan. So for today's video, try natin itong in-unbox natin na 220 watts na inverter. Try natin siya. So dahil maliit lang yung muna yung battery natin, is yung capacity niya, sa tingin ko is sapat na muna itong current inverter o itong converter niya sa 20 volts or convert to, so meron na din siyang ayan, USB port pang charger yan sa mga cellphone. So ayan, try na natin. So wala siyang switch, so mabigat. Ayan, tingin ko okay naman. Try natin to kung okay ba. So patayin na muna natin. So pinapagana niya is yung electric fan gamit itong Autolite na maliit na battery natin. So try natin to. So tanggalin muna natin tong ito. Yung inverter natin na isa na 500 watts is tabi na muna natin. Tapos gawin natin is ito na muna. Testingin natin tong isang inverter. Ayan. Try natin. Ayan. Sungit lang kayo sa paggamit nito mga kasolar. So sa mga baguhan pa lang is once na nalagay nyo na ito sa na-tap na natin tong clip, alligator clip sa terminal ng battery niya or yung positive negative niya, make sure is hindi mag short circuit or naka-indicate naman is negative to negative, positive to positive. Yung red, black is negative, red is positive. Ayan. Testingin natin. Tapos sunod naman natin yung positive. Try natin. Yun. So umilaw na yung inverter. It means ayan. So ready, naka-ready na for plug na yung kung may tayo extension. So try natin to. So ayan, lipat lang natin. Dito natin siya. Lapit natin. Ayan. So try natin tong. So dito na. Dito. Mas malapit. Try tayo. Extension. Yun. So gumagana siya. Patayin lang muna natin yung electric fan. Extension na muna. Then
lipat lang natin yung extension niya. Dito na is nakakunik ito. Try natin i-open yung maliit na electric fan. Try natin. Yun. So okay naman. Working siya. Titignan din natin siya kung hindi siya umiinit. So yung 220 watts pala ito ka-solar. 12 volts convert into 230 volts. 220 to 30 volts. So nakita nyo naman, naka-indicate naman dito sa my box niya. Kino-convert niya. So makikita natin siya or pag 1 hour, makikita natin siya kung umiinit or hindi ba. So tatry natin siya. Susubukan siya natin ng mga almost 1 hour. Babalikan natin siya. So ayan, working naman yung iShang inverter. DC to AC. So converter siya. Kino-convert niya yung galing sa solar or yung galing dito sa battery. Galing sa solar panel, papunta ditong battery. And then, nag-charge yung battery natin. Ayan. 13 volts, meron tayong 13 volts, 13.8 volts is kino-convert niya ng 13 volts papunta sa 230 volts. Ayan. Bali, pwede na talaga siyang or pwede nang paganahin yung mga appliances nyo. Basta wag lang lalampas sa 220 volts. Kagaya ng TV na maliit na TV is I think mga 50 to 70, 60 watts yung mga maliit na TV, yung mga 14 inches or 17 inches, mga 60 to 70 watts yun. Is kayang-kaya niya pampaganahin nitong inverter na to. Kasi ayan, basta solid yung battery nyo. Akin lang kasi is pag napagana natin to sa ating pagcha-charge, isang bumbilya pag gabi at saka ito pag umaga, nagcha-charge siya is diretso unlimited kuryente or unlimited. So parang nagpa-fluctuate yung, so diretso na rin to mga ka-solar, diretso na rin siyang i-review natin. So parang may nagpa-fluctuate sa kanya. So okay naman yung voltahe ng galing sa yun. Hindi ko lang alam kung alin ang sira dito. Pero parang normal lang siguro tong SCC natin. 13 to 14 volts. Ayan. Hindi naman siya mainit. Sakto lang. Ayan. So, sabi daw dito na may naka-indicate naman. Hindi naman kayo malilito. Kasi galing sa inverter, battery, salpak nyo. So, papunta ng inverter, extension kayo. Ayan. Then, load equipment or yung appliances kagaya ng electric fan, TV maliit, or kung anong pwedeng paganahin ito. Basta wag lang lalampas sa 220 yung load nyo or kahit mga 100 or 150 wattage. Kayang-kaya pa nitong paganahin ng inverter na to. Ayan. So okay naman. So small but terrible.